Nagsampa ng ethics complaint ang isang grupo laban kay Senator Bato de la Rosa dahil sa tagal na pag-absent sa Senado. Ayon naman sa liderato ng Senado, pag-uusapan nila kung panahon na para magkaroon ng rules ang Senado hinggil sa uma-absent sa plenaryo. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. 3 buwan nang absent si Senator Bato de la Rosa sa Senado. Kaya naman ang grupong Wag Kang Korap, personal nang nagpunta sa Senado para sampahan ng ethics complaint si Senator de la Rosa. Ayon sa grupo, paano nagagampanan ni Bato ang kanyang trabaho kung hindi naman ito pumapasok? Nagpunta po tayo dito sa Senado bago pumunta sa EDSA para maghain ng complaint sa Ethics Committee laban kay Senator Bato de la Rosa dahil alam naman po natin naging absent siya mula Nobyembre pa, hindi siya nagpapakita at hindi siya pumapasok. So ang pagtingin po natin dito ay napakalino na pagtalikod sa kanyang responsibilidad bilang senador. Git pa ng grupo, hindi patas kung ikukumpara ang sitwasyon ni Bato sa mga regular na manggagawa. Kung sa simpleng empleyado, baka nga may suspensyon, salary deduction at disciplinary action pa. Kaya dapat hindi kinukonsenti ito ng Senado. Yung mga ordinaryong manggagawa, kapag hindi ka nagpakita sa trabaho, tanggal ka sa trabaho, diba? Same standard, same ethical standard po dapat ay nakikita natin sa mga nahalal natin na opisyal ng bayan, katulad ng isang senador. Ilan naman sa minumungkahi nilang parusa, suspensyon ng sweldo at pagpapatigil ng operasyon mismo ng opisina ni Bato. Sa ngayon kasi, tuloy-tuloy lang ang operasyon ng opisina ni Bato kahit hindi siya pumapasok. Pero sabi ni Senator J.V. Ejercito, chairperson ng Committee on Ethics, hindi nila agad nadiringgin ang reklamo laban kay Bato dahil may iba pang reklamong nakabinbin sa kanilang komite. Hindi mo pwedeng gusto na mauna isa, pwedeng unahin. So, first in, first out. Kung ano yung unang na-file, then we will hear that first. Wala pa rin desisyon hanggang sa ngayon sa suhestyon na no work, no pay dapat ang hindi pumapasok na senador. That has to be discussed by the committee. Hindi ako, I'm there only to preside, facilitate, pero it will be the committee who will decide. So wala lang room ngayon dahil puno lahat ng committee room. So pag meron na room, then we will already convene. Pero si Senate President Vicente Soto III na mismo ang titingin sa reklamo at kakausapin niya raw si Senator J.V. hinggil dito. Matagal na rin niyang suhestyon mismo kay Senator Bato na wag munang tumanggap ng sweldo. Pero kung ang pag-uusapan ay tigil operasyon ng kanyang opisina, mukhang pahirapan ito. Yung suspend ng operation ng opisina niya, medyo mabigat yun. Bakit po, Mabigat SB? yun. Because munang maraming empleyado yun. Nagtatrabaho yung mga empleyado, nagsasubmit sila ng mga bills, nagsasubmit sila ng mga komentaryo nila at ng mga perspective nila about the bills that are being discussed. It could be coming from Senator Bato himself or the advisors or the legal people of Senator De La Rosa. Yung sweldo na sarili niya, it was a suggestion that I made to him to relate to his daughter. So, pwede talaga yun. Pag-aaralan din nila ang suhestyon ni Senator Lacson na magkaroon ng rules sa mga matagal nang absent sa Senado. Meron ding sinuggest ng si Senator Lacson na pag-aralan namin na lagyan sa rules namin. Kasi wala eh. At the moment, silent ang Senate tungkol dyan eh. Senate rules. Pero si Senator Amy Marcos ipinagtanggol ang kasamahan sa minority bloc. Napipilitan lang umano ang senador na umabsent kaya sana intindihin muna si Senator Bato. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.